Yun, yo! Hi mga master at welcome sa ating YouTube channel. Ngayon ay reaction na natin tong video ni Ann Abrajano, no? Ang title ng kanyang video ay Reacting to Taob Issue, Attorney Libayan ex Rapi Tulfo reaction serye, no? Ito yung nag-death wish sa Rapi Tulfo, no? Nang dahil diyan makakasuhan yung mga nagsabi ng death threat ng multiple cyber libel, no? Ay naku, ayan yun, ito re-reactionan ni ano 'no, ni-reactionan ni Miss Ann itong nangyaring issue na 'to 'no, ay hindi issue na 'to, na itong si Rapi Tulfo ay nag-death wish kay Attorney Libayan 'no, na sinasabi ng mga Tulfonatics na wala naman daw binanggit si Rapi Tulfo na si Attorney Libayan yung pinapatukuyan niya, putik yan. May ebidensya kami. At yun din pala mga master 'no, meron akong nasagap na balita na ito daw si Miss Ann bumaliktad na daw. Ayon sa mga Tulfonatics, dahil daw dun sa last video niya 'no, bago itong video na 'to, bago lang 'to bago yung video na 'to, sa last video niya patungkol dun kay Super DM, na parang pabor daw kay Rapi Tulfo yung mga sinabi ni Miss Ann dun. Pero yung pinanood ko naman, halos same lang naman kami ng argument nung ni-reactionan ko din yung video ni Super DM. Maling-mali naman talaga si Super DM 'di ba? Isipin mo pumunta siya ng Senado para makausap si Rapi Tulfo, pero wala naman siyang appointment. 'Di ba? Tapos sinabi niya pa na ayaw niya daw ng gamitin yung pangalan niya, ayaw niya daw magpakilala na ano siya, na defender siya ni Rapi Tulfo, pero ginamit niya na yung palakasan system Kasi hindi naman siya makakapasok ng Senado kung hindi niya gagamitin yung mga connection niya, 'di ba? Kasi nga wala siyang appointment pero nakapasok siya, ibig sabihin ginamit niya na yung palakasan system. Ang ginawa niya sana ginamit niya na lang sa Rapi Tulfo in action yun, 'di ba? Nagpakilala siya doon na defender siya ni Rapi Tulfo, ganito kalaki yung subscriber niya, 'di ba? Kaya napaisip ako doon, anong pinagsasabi nitong mga Tulfonatics na bumaligtad na si Miss Ann kahit sino naman gano'n naman magiging reaction sa video ni Super DM kasi maling-mali naman talaga siya do'n, 'di ba? Ayan mga Tulfonatics, itong video niya ngayon, solid 'to, i-debunk niyo. I-debunk niyo 'to, 'di ba? I-debunk niyo 'to. 'Yun mga master, simulan na natin 'to. Hello po and welcome sa isa na namang reaction serye. So for today's video, bibigyan natin ng reaction yung tungkol sa Death Wish video ni Sir Rapi Tulfo before. So panoorin muna natin to. Ma-absorb. Panoorin na naman. Talagang kinikilabutan pa rin ako pag pinapanood ko pa to. Pinapanood ko to. May iyak na naman dito ulit. Ha? May iyak na naman nakikita ko. Sino? May manggagalitin na naman, manggigigil na naman. Kaya mo na sen. Hindi, kaya mas gusto ko pag habang nagagalit. Natutuwa pag nagagalit. Oh my. Natutuwa, promise. I swear to God, natutuwa ako dahil I swear to God, natutuwa pag nagagalit. Talaga ba? makikita mo yung parang may sakit na No? Sipin niyo 'yan, no? Mga Tulfonatics, no? I swear to God pa si Idol, no? Pero ang pangit naman ng sinabi niya. Kawawa naman yung Diyos natin, no? Diyos niya pala. Kakaiba tayo ng Diyos Totoo yun. Mas maganda ka, tuntua ko habang gigil. Ay, basta't may marami ka na makakampi. Baka balang isang araw, tumaob na lang. Wag naman. Hindi, dahil sa sobrang sama na. Di ba? Iba talaga. Ang bilis ng reaction ni Attorney Freddy Libayan. Attorney Freddy Villamor, si Chari kasi, kasalanan ni Chari ito Attorney Freddy Villamor, di ba? Ang bilis ng reaction niya di ba? Kitang-kita mo talaga na kahit siya, nagulat siya sa sinabi ni Rapi Tulfo, di ba? Kasi isipin mo, sinabi ni Rapi Tulfo, nanggigigil. Di ba? Tuwang-tuwa siya pag nanggigigil. I swear to God. Swear to God. Tapos, parang may sakit na. Di ba? Sabay-sabing, baka isang araw tumaob na lang, di ba? Ang bilis ang reaction ni Attorney Freddy Villamor Gumanong kagad siya na, wag naman, di ba? Kasi hindi talaga maganda, di ba? Yung ginawa ni Rapi Tulfo. Kaya yung mga tao na napagsabi na death threat ito, di ba? Dahil nga iba talaga, di ba? Ang bilis mo kagad mapapareaction ka na, oh, ba't ganun?
yung taob na salita, alam niyo naman yan, pangkanto yan. Sa mga pangkantong ano, 'di ba, madali mo lang yung taob, tumba, yung tatakloban, 'di ba? Tapos yung ano, titirikan na lang ng kandila, mga gano'ng pansalita, mga pang-ano yan, eh, mga pangsalita yan na may tsuutsugiin, 'di ba? Tapos yung mga nag-react pa ng gano'n, yun pa yung masama, putik yan. Samantalang si Raffy Tulfo, yung nakapagsalita ng hindi maganda, 'di ba? Itong video na to, hindi ko napanood as a whole, pero Mhm. yung segment lang na yan, yung nakita ko sa TikTok. And so yun ang bibigyan natin ng reaction. Tama. Dito sa Aywag naman, kahit sinong tao ang makakita sa reaksyon ni Attorney Villamor, hindi mo naman kailangan maging lawyer or Tama. maging psychologist Tama. para makita yung reaction ni Attorney Villamor na parang yung something na hindi mo ine-expect na sasabihin ng isang tao. Tama. Like si President Duterte, sanay tayo magsalita siya ng mga, yung something similar to. Tapos 'no, ano pa yan, live pa yan, 'di ba? Live pa yan. Tapos dahil pa nakakapanood, 'di ba? Kaya talagang mapapaisip ka, ano ba yung gustong sabihin dito ni Raffy Tulfo, 'di ba? That, alam mo na ganun siya, ever. Kahit nung debate pa lang, nung sa presidential debate, alam mo na ganun siya magsalita. Alam mo na parang nantatrash talk si PRRD. Pero ito, si Sir Raffy, ang image niya na pinapakita sa tao, para sa mahihirap, Yan. Yan magaling si Raffy Tulfo. napakabait, tapos naniniwala siya kay God. Di ba meron siya mga times na parang may bine-mention siya about kay God sa RTIA niya. Tapos biglang maririnig mo na may ganyan na lumabas sa kanya. Tapos I swear to God pa pagkakasabi niya. 'Di ba? Kahit ako sinabi ko yan Hindi ko lubos maisip na kay Raffy Tulfo mismo manggagaling yung mga ganyang salita. Kasi nga, akala ko yung pag-uusapan lang diyan yung pagpo-promote sa mga vlogger. Yan, kay Melo Yap, 'di ba? Tapos sa iba pang mga vlogger, 'di ba? Tapos may ganyan pa palang nangyari. Kaya nagulat talaga ako yung napanood ko yan. Talagang bigla ako napaisip, ano kayang iisipin ng pamilya ni Attorney Libayan dito sa sinabi ni Raffy Tulfo? Yun nga, na-trauma sila, nataranta kaagad sila, 'di ba? Kasi nga, yan, ano kaagad iisipin nila doon? Iisipin kaagad nila na may masamang mangyayari kay Attorney Libayan, 'di ba? Kaya yung mga Tulfonatics, no, grabe. Sinasabi pa nila bad joke lang daw 'yan. Dahil sa bad joke na 'yan, dahil sa death wish na 'yan, si Attorney Libayan nakatanggap ng death threat, maraming death threat. Yung pamilya niya, nag-alala. 'Di ba? Kaya grabe yung mga Tulfonatics, hindi ko talaga. Kung mali na si Raffy Tulfo, mali na siya. Huwag niyo nang ipagtanggol. 'Di ba? Tapos kami pa yung masama dahil kami yung nag-react sa ginawang masama ni Raffy Tulfo. Putik talaga, lupit. So, that reaction ni Attorney Villamor, parang something na not expected coming from him. Hindi ka makapaniwala na nasabi niya yun. Diba? Tama. So, facial reaction ni Attorney Villamor, you don't have to be a psychologist, a lawyer, or kung ano ka pa man para masabi. Those words were not the words he was expecting to hear. I mean, sa sobrang gigil. Hindi kasi kuminsan nakikita ko, wala akong paano dito. Yung Tingnan mo pa yung mukha ni Attorney Freddy Villamor, di ba? Gumanon pa siya, oh. Alam mo yung expression ng mukha ng isang tao na nagulat sa sinabi na parang wala kang magawa. Hindi mo maawat yung taong gusto mong awatin. Siyempre, idol yan. Hindi mo pwedeng basta-bastang barayin yan. Putik yan. Di ba? Gusto mo siyang awatin pero parang ano ba, awatin ko ba to o hindi? Kasi hindi maganda yung sinabi niya. Di ba? bang sa sobrang gigil na kumbaga, Sari, ba't tuwan-tuwa ka, Sari? ginawa na lang Tingnan mo, di ba? Pinansin niya si Shari. Putik, hirap na hirap po bigkasin yung pangalan ni Shari. Shari na nga lang. Hirap talaga ako sa S eh. Shari. Si Shari, di ba? Di ba? Pinansin niya si Shari dahil tumatawa. misyon sa buhay, yung magalit. So, makikita mo yung gigil talaga. So, darating yung time, baka sumabog na sa puso. Atakihin. Eh, ako naman, handa magpadala ng bulaklak.
Di ba? Anyway. Kinikilabutan pa rin talaga ako pag naririnig ko to. Talaga maganda. No? Tapos todo depensa yung mga tulponatics, no? Tapos yung mga nakapagsabi pa ng death threat, nakapagsabi ng grave threat, nakapagsabi ng hindi maganda kay Rapi Tulfo, 'di ba? Yun pa yung masama, putik yan. Sinasabi nila yung lumagpas na kayo sa limitasyon nyo. Si Rapi Tulfo nga lagi lumalagpas sa limitasyon niya. Pero okay lang sa inyo. 'Di ba? Joke mga tulponatics, no? Ayos talaga kayo. Basta tayo. Okay, so maiksi lang yung video niya and ano ba ang reaction ko dun sa video na napanood natin. So first of all, lahat naman tayo at some point in our lives nakapag-death wish. So aminin ninyo yan. Tama. Tama, totoo. Lalo na yung mga nambubuli sa akin dati. Maliit pa ako. Sinisigawan ko pa yun. Ay, matsugi na kayo. Yung nangungutong, putik usong-uso yan dati. Putik yan eh. Sa tingin ko ngayon, may nangungutong pa ba ngayon sa mga estudyante? Alam ko, wala na eh, no? Nambubuli. Pero yung nangungutong pera, uso pa ba yan? Hipokrito dito. Lahat tayo. Minsan sa buhay natin, hindi man ngayon, baka nung bata ka. Hindi siya tama. No, yung bata ka pa. Hindi, binata din ako eh. Binugbog ako. Yan ang mahirap sa sa Pasig eh. Kada iskinita eh, kada barangay, putik yan, magkakaaway. Dati. Alam ko ngayon, tahimik na ang Pasig eh. Pero dati, putik, mapunta ka lang ng Pinaladuan eh. Kala mo, dumayo ka ng ibang bansa, ang putik yan. Ang sasama ng tingin sa'yo ng mga tambay eh. Gustong-gusto kang kainin ng buhay, putik yan eh. Pero minsan normal lang din na mag-isip ka ng ganun sa isang tao. Yung pag-iisip mo lang ba na parang sana mawala na siya. Kasi ako, nakapagsabi ako ng ganun, especially nung terorista. Tatandaan nyo ba dati yung ISIS? Basta ISIS yun, tapos sa Jordan, something like that. Tapos meron silang sinunog na reporter. Basta meron silang sinunog na tao na naka-video ng live. Talagang sinabi ko na sana mamatay na kayo. Sana pasabugin kayo dyan, mapugutan din kayo ng ulo. Kahit sino na, makapagsalita lang ganun, di ba? When emotion are high, intelligent is low. Di ba? Kahit masama yun, masama naman talaga yun, eh, bawal nga ng Diyos yun. Kahit nga mag-wish ka lang sa tao na magkasakit siya, di ba? Masama yun, bawal ng Diyos yun. Kasi sobrang sakit nung napanood ko na grabe ko napanood din yun. Yung kasagsagan ng ISIS yun. Yung sinunog nila yung nambuhay yung tao. Anyway, ayoko na maalala. Pero yun, di ba? Death wish yun sa mga tao na terorista na pumapatay. So, mali ba yun na i-wish ko para sa kanila dahil pumapatay sila? Pero ano ba naging pagkakamali dito sa video na to? Una sa lahat, regardless kung death wish yan or death threat, I mean, hindi ko na kailangan magpaka-technical para sabihin na may mali dyan sa sinabi ni Sir Rafi. Hindi ko na kailangan Hindi na kailangan magpaka-technical, di mo na kailangan magpakalalim. Maling-mali talaga yung ginawa ni Rapi Tulfo. At ito pa, senador siya. Huwag niyong kakalimutan yan mga tulponatics. Public servant yan si Rapi Tulfo. Public servant. Pag public servant, public trust. Eh paano ka magkakatrust sa ganyang tao? Eh nagdi-death wish. Di ba? Tapos nagbabanta pa na magkakaso sa mga small vlogger. Hindi pala banta, no? Nagkaso na daw ayon sa vlogger niya ng multiple cyber libel. Di ba? Grabe lang, no? Kung sino pa yung mga tao na gusto ayusin yung isang tao. Di ba? Eh siya pa yung masama. Di ba? Kalalim pa para intindihin kung kakaso-kaso ba yan o hindi. Mali yan dahil whether death threat or bad joke, you should not expect those words coming from Senator Rafi as a senator or Debunk yan mga tulponatics.
Sir Rafi as a journalist sa dalawang persona kahit saan mo tignan, hindi niya dapat sinabi yun. Hindi siya dapat nagbibitiw ng ganun salita. Tama. Especially sa kritiko niya. Kasi Diyan na tayo papasok sa kritiko niya, no? Ito kasi sinasabi ng mga tulponatics, hindi naman yan si Atty. Libayan. Dahil wala namang binanggit na pangalan. Meron kaming kopya ng comment section. Live comment, meron. Putik yan. Alam na namin na mangyayari yan, na i-delete yan. Kaya ni-record namin yung mga yung mga tawag doon? Yung comment section, 'di ba? Kahit yung mga tulponatics na nakikinig kay Rapi Tulfo nung panahon na yun 'di ba? Pinatutukuyan talaga si Atty. Libayan. Tsaka putik yan, galing kay Fabri yung usapan nila, tas biglang pumasok sa Rapi Tulfo. 'Di ba? Doon pa lang identify na kaagad kung sino yung pinapatukuyan ni Rapi Tulfo. Libayan ay kritiko niya. Yung ginawa ko na sinabi ko, sana mamatay na tong mga teroristang to, sana pasabugin din sila ng bomba, sana masunog din silang lahat, mga kaluluwa nila, lahat ng yan. Yun ang gusto kong mangyari para sa mga terorista. Pero si Sir Rafi, sinabi niya yun sa number 1 critic niya. Yan, hindi natin may tatanggi. Tamang-tama dyan si Miss Ann. Number 1 critic ni Rapi Tulfo ngayon, si Atty. Libayan. Di ba? Paboritong vlogger nga ni Atty. Libayan si Rapi Tulfo. Di ba? Number 1 talaga si Atty. Libayan. Kasi maliban kay Atty. Claire, pero si Atty. Libayan kasi matagal ng kritiko ni Rapi Tulfo, no? Pero ang pinag-uusapan naman, issue hindi tao, di ba? Yun naman yung maganda sa pagiging kritiko ni Atty. Libayan kay Rapi Tulfo, issue hindi tao. Pa ba natin pagtalunan if that's a bad joke or a death threat or a death wish? Hindi. Dahil nasagasaan niya yung sarili niyang credibility doon sa mga sinabi niya. Siya yung nag-stain sa kanyang credibility doon sa part na yun. Dahil Debunk nyo yan, mga tulponatics. Debunk nyo to. May hirapan kayo dito kay Miss Ann. Paano ka magiging para sa tao kung pinipili mo lang yung taong pagsisilbihan mo, di ba? Number 1 critic. Tamang-tama. Bilang public servant, dapat lahat ng Pilipino pagsisilbihan mo. Dahil kaming lahat, amo mo, mapatulponatics man yan, or kritiko mo, di ba? Kabatas man yan, kayubi man yan. Di ba? Lahat yan pagsisilbihan ni Rapi Tulfo. Hindi yung mga tulponatics lang, hindi yung naniniwala lang sa kanya, sa mga sinasabi niyang mali naman, di ba? Mo na supposedly part pa rin siya ng pagsisilbihan mo. Ang winish mo sa kanya ay mawala. Ang winish mo sa kanya ay tumaob. Papadalahan mo pa ng bulaklak, di ba? Nasabi mo pa na matutuwa ka. Matutuwa ka. So parang inner desire mo yun. So lumabas na kung ano talaga yung tunay na sa loobin mo. On the other, di ba? Ito yung mga lagi sinasabi ng mga tulponatics. Si Atty. Libayan daw, galit lang kay Rapi Tulfo. Diyan sa ginawa ni Rapi Tulfo, di ba? Sino ngayon ang galit? Di ba? Makakapagbitiw ba ng salita ang isang taong hindi galit? Di ba? Ng ganyang mga salita. Mga tulponatics, isip. Sino ngayon ang galit? Di ba? Yung sinasabi nyo lagi kay Atty. Libayan, galit ka lang kay Rapi Tulfo. Di ba? Kahit kami, sinasabihan nyo ng ganyan, galit lang daw kami kay Rapi Tulfo. Kami ba nakapagbitiw ng ganyan salita kay Rapi Tulfo? Di ba? Hindi naman. Ang pinag-uusapan natin, lagi issue. Kung ano yung mga issue niya. Di ba? Pero si Rapi Tulfo, tingnan nyo, nakapagbitiw ng ganyan salita. Siya yung galit. Di ba? Other hand, yun ang kinagandahan sa ginawa ni Atty. Libayan kasi it only proves na mahusay siyang magpalabas ng totoong kulay ng tao. Tingnan mo. Tama. Ang galing, no? Galing. Ang galing ni Miss Ann. Lumabas ang tunay na kulay ni Rapi Tulfo, di ba? All along, para sa masa, para sa tao, para sa mahihirap. Pagkausap niya yung mga tao, talagang parang very warm, tutulungan niya. Tapos sa critic niya, ganun siya. Diba? So doon,
para sa akin nag-succeed si Attorney Libayan dun sa way na magpalabas ng tunay na kulay ng tao. And Succeed na succeed. Meron pa tayong re-reaction mga master, no? Yung kay ano naman, yung kay, tawag nito, kay Ma'am Alona. Kay Madam Alona, putik yun, grabe yun. Dito muna tayo kay ano, kay Miss Ann Abrajano, no? regardless if that's death threat or death wish, kunwari kapatid Tama. ko si Attorney Libayan, Yan, ito na, papasok na sa pamilya. Mga tulponatics, ito yung gusto kong intindihin nyo. Papasok na tayo sa pamilya, sa kamag-anak ni Attorney Libayan. Tingnan nyo yung example dito ni, sasabihin dito ni Miss Ann. narinig ko na sinabihan ng gano'n ng kapatid ko. Parang hindi na mawawala sa isip ko na at any time. Although yung gano'n, death wish, hindi siya immediate, di ba? Parang hinihiling mo na mamatay. Pero tatakbo sa isip ko na paano kapag inantay lang nilang matapos kakakriticize yung kapatid ko, tas bago nila ipapatay, ipataob, alam mo yun, parang ako yung mababaliw. I mean, Tama. Kaya nga na-trauma yung pamilya ni Attorney Libayan. Nag-alala ka agad kay Attorney Libayan. Kasi sabi ko nga, kahit kami na hindi ka mag-anak ni Attorney Libayan, nag-alala kami. Dahil yung dating talaga ng sinabi ni Rapi Tulfo, ganun. Hindi maganda, di ba? Mapapaisip ka, may tatakbo sa utak mo na hindi maganda. Kasi nga, yung sinabi ni Rapi Tulfo, hindi maganda. Di ba? hindi ko alam sa part ng family or relatives nila, Attorney Libayan, kung anong feeling nila. Pero pag sa akin nangyari yan at sa kapatid ko nangyari yan, parang hindi ako magkakaroon ng peace of mind simula ngayon hanggang Tulponatics. So, yun. Di ba? Hindi ka mapapanatag. Di ba? Kaya nga sinabihan kagad si Attorney Libayan na kumuha ng bodyguard eh. Di ba? Kasi nga, yung pamilya niya, hindi magkakaroon ng peace of mind na iisipin, lalong-lalo na, di ba, nakatanggap siya ng death threat. Di ba? Pagkatapos nung ginawa nito ni Rapi Tulfo na nag-death wish siya, nakatanggap ng maraming death threat si Attorney Libayan. Di ba? Yung sinabi na ni Rapi Tulfo, tapos may natanggap pang death threat. Di ba? Anong trauma yun? Paano kung sa inyo nangyari yun, mga tulponatics? Dahil kritiko ni Rapi Tulfo si Attorney Libayan eh. Di ba? Okay lang sa inyo? Na ganun yung pangyayari? Ganun na ba talaga kayo kasama? Kami nga eh. Hindi namin wini-wish na mangyari sa inyo yung mga ganyang bagay. Di ba? Mas gusto pa nga namin mabuksan yung pag-iisip nyo. Di ba? Tas kami pa yung masama. Joke talaga, di ba? Mga tulponatics, no? Grabe na lang kasi yung pagiging nyo eh, panatiko nyo eh. Sagad na hanggang buto eh. Yeah. kahit siguro pigilan ko yung kapatid ko na wag mo nang banggain si Sir Rafi, tama na. Kahit Di ba? mapigilan ko siya. Nasabi na ni Sir Rafi sa kanya yun, parang hindi na mawawala sa isip ko na at anytime baka may mangyari sa kapatid ko. Tama. Di ba? Mga tulponatics. Huwag yung kitiran yung utak nyo. So, gaya ng sinabi ko, death wish, normal yan, privately. Or sabi natin hindi normal, pero hanggat kaya ng konsyensya mo, nasasabi mo yan. So, huwag na tayo magpa-hipokrito at some point in your life, nasabi mo na yan. Pero yung sabihin mo yan publicly, that's very, very, very bad. Narinig nyo ba yung mga tulponatics? That is very, 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 very bad. 1,000 times very bad. Hindi talaga maganda. Mga tulponatics, huwag nyo nang i-depend sa part na yan si Rapi Tulfo. Diba? Dahil talagang sobrang sama ng sinabi niya ni Rapi Tulfo. Laking trauma ang inabot ng pamilya ni Attorney Libayan dyan. Diba? Nang dahil pa dyan sa sinabi ni Rapi Tulfo, nakatanggap si Attorney Libayan ng death threat. Diba? Isipin nyo yun. Paano kung sa inyo mangyari yun? Diba? Sasabihin nyo lang, hindi, okay lang yan kasi, kritiko ni Rapi Tulfo eh. Diba? Ganyan na ba kayo kasama?
Joke talaga kayo. Very bad sa credibility mo, very bad sa image mo, at very bad sa pangarap mong maging ngipin ng batas. Kasi, paano Pinaalala mo pa yung ngipin ng batas na yan. Si Idol daw ang magiging ngipin ng batas dahil ang batas natin bungal. Putik. Diba? Ang hilig niyang manira, diba mga tulponatics? Kundi ahensya, yung batas natin, sasabihin niya pag dumaan ka sa due process, papaikot-ikutin ka lang. Pag dumadaan ka pa ng piskalya, magtatagal lang dyan, di ba? Tapos pag binanatan si Rapi Tulfo, na pasok naman sa argumento, sasabihin nyo, masamang tao dahil kinakalaban si Rapi Tulfo. Sinasabi nyo lagi, hindi nyo nakikita yung tamang pagtulong ni Idol. Di ba? Lagi nyo yung ginagamit yung ganong salita eh. At least nakatulong. Di ba? Ganun lang yung mga argumento nyong walang kwenta. Lahat naman ng tao nakakatulong eh. Di ba? Sa tingin nyo sa amin, hindi kami tumutulong? Yan kasi ang gusto nyo eh. Gusto nyo lagi may video. Ganyan kayo mga tulponatics. Ganyan na kayo nabulag. Di ba? Sa tingin nyo ba si Atty. Libayan hindi yan tumutulong? Putik yan. Nagpo-pro bono nga yan eh. Yung palang laking tulong na yun eh. Pro bono sa mga kaso. Pagkano mong bayad sa mga abogado, lalo na kung private yan, di ba? Mga tulponatics. Huwag nyo nang gamitin lagi yung card nyo na, activation card nyo na at least nakatulong. Dahil, hindi lang si Rapi Tulfo ang tumutulong. Di ba? ka magiging ngipin ng batas kung ikaw sa sarili mo, kitang-kita dyan sa video na may pinipili kang proteksyonan. Dyan pa lang, between your critic and your supporters, you would rather choose your supporters when lahat naman merong critics and merong supporters. Bakit sila lang? Magdadalawang isip ako ngayon kung dapat ka nga bang maging ngipin ng batas tulad ng sinasabi mo. Baka pwede naman kaming merong ibang iupo na hindi kami tama, Miss Ann. Di ba? Ito yung gusto nyong gawing presidente, mga tulponatics. Pag may kritiko siya, hinihiling niya na mamatay na lang. Na magkaroon ng sakit or may mangyaring hindi maganda, di ba? Magpapadala pa nga siya ng bulaklak, di ba? Isipin niyo yun. Ganyan yung gusto niyo maging presidente. Putik yan. Tapos sinasabi niya pa na gusto niyang maging ngipin ng batas, 'di ba? Grabe, no? Hindi ko lang alam kung kung nakaabot na kaya to sa mga senador, yung ginawa ni Rapi Tulfo na to. Kasi parang wala wala, no? Pero kung makarating to, ano kaya magiging reaction nila sa sinabi ni Rapi Tulfo? 'Di ba? Sabagay, hindi nga yung nagkaso nga si Rapi Tulfo hindi niya nga pina-mainstream media kahit mahilig siya magpa-mainstream media, di ba? Pag pumupunta siya sa mga ahensya na sisitay niya, putik, hakot media ang putik yan. Daming media, di ba? Nakasunod? O, dito siya nagkaso siya, wala. Yung vlogger niya lang yung balita. Di ba? Joke talaga. May problema. So, minsan siguro nga hindi na lang magandang wanted sa radyo si Sir Rafi kasi parang hindi talaga, no? Ako, Miss Ann, dapat talaga hindi na siya lumalabas yan sa wanted sa radyo. Diba? Magtrabaho siya. Diba? Magtrabaho siya bilang senador kasi nga nagsenador siya. Diba? Pag ayaw niya doon sa Senado, diba, umalis siya doon. Ganun lang yun. Mamili siya. Hindi yung putik yan. ang nagkokosto ng more damage sa kanya. So, para sa akin lang naman, to rather focus sa Senate kasi yung public service, doon ka mas kailangan. Kasi sa RTIA. Kasi the more na nagpapalipat-lipat ka ng lugar, the more na papalit-palit ka, siguro hindi ka nakakapag-focus or nawawalan ka ng balance. And yung personal mo, nasasabi mo, na nami-mistaken namin, perspective mo bilang senador or perspective mo bilang isang journalist. Pero either way, yung death wish na yan, whether journalist ka or senador ka,
Hindi yan tama. It Tama. already stained your credibility. It will be forever marked sa mga tao nakapanood. So, ayun, yun lang yung reaction ko. Syempre, sobrang disappointing. Marami pa ako napapanood sa Ano yun, no? So, sabi ko nga hindi ko talaga lubos maisip na kay Rapi Tulfo manggagaling yung mga ganyang salita. Di ba? Kaya emotional din ako nang narinig ko yan. My goodness, nakakatakot. Di ba? Na may ganyan tayong public servant na ganyan magsalita, di ba? Mapapaisip ka talaga na hindi maganda kasi ngayon hindi maganda yung sinabi niya. Di ba? Ang kaso lang, sa mga Tulfonatics, mabait pa rin si Rapi Tulfo. Yung mga kritiko pa rin ni Rapi Tulfo ang masama, putik na mga Tulfonatics yan. O ito mga Tulfonatics, reactionan nyo tong video ni Miss Ann. Di ba? Tignan nyo punto by punto kung ano yung gustong sabihin ni Miss Ann. Di ba? Hindi yung hahanapan nyo kami na ito nagsabi ng death threat. Malish. May mali siya yung ginawa mo. Ang sama ng ginawa mo kay Rapi Tulfo. Hindi maganda yung ginawa mo kay Rapi Tulfo. Dahil napagsabi ka ng ganon na sa isang senador. Babalik ko yung tanong. Bakit yung senador napagsalita ng ganon? Di ba? Nag-death wish? Grabe lang. Kawawa sa inyo mga Tulfonatics. Gaya ang mindset nyo. Walang kwenta. Senate hearing na highlights and moments ni Sir Rafi na very disappointing. Hindi mo masabing good job kay Attorney Libayan, di ba? Kasi parang hindi maganda para sa kanya yung mga nabitiwan salita. Tama. Yung mga efforts niya para ma-open yung mata ng mga tao and magpalabas ng kulay ng isang official, magpalabas ng kulay ng isang tao is nagawa niya. Tama. And kitang-kita naman natin yung lahat. So, yun lang at marami pong salamat sa pakikinig. Kung meron po kayong gustong bigyan ng reaction ko, i-comment nyo lang po and hanggang may alam ako at hanggat meron akong masasabi tungkol doon, gagawin ko. And yung iba na hindi ko talaga alam and hindi ko talaga linya, hindi ko talaga pwedeng komentan. Kasi, syempre, mas maganda na magbibigay ng reaction or comment ang isang tao dun sa bagay na alam niya or makakatulong siyang magbigay ng kaalaman. So, yun lang po. Maraming pong salamat sa pakikinig. And see you sa next reaction serye po. Maraming pong salamat. Yun. Kasi ako, nakakapagsabi ako. Mulit kasi. Ayan. Ayan mga Tulfonatics. Di ba sinasabi nyo na bumaliktad na si Miss Ann? Bumaliktad ba? I-debunk nyo to. I-debunk nyo. Di ba magaling kayo mag-debunk? Di ba? Kasi nga si Rapi Tulfo mabait. Di ba? O ngayon, sinabi ni Miss Ann na palabas ni Atty. Libayan yung tunay na kulay ni Rapi Tulfo. Di ba? Napalabas naman talaga. Isipin mo. May ginanya na ba si Rapi Tulfo dati? Di ba? Nakritiko niya? Wala pa, di ba? O, si Atty. Libayan. O, ito, itatanggi nyo na naman. Hindi naman yan si Atty. Libayan eh. Mga Tulfonatics, wag nyo nang ipilit yung ganyang bagay. Di ba? Wag nyo nang ipilit. Hindi kami tanga, di ba? Para paniwalaan kayo. Na hindi ito si Atty. Libayan, yung pinatutukoyan ni Rapi Tulfo, na kung saan nag-death wish siya. Joke talaga kayo. Yun mga master, no? Hanggang dito na lang tayo at maraming salamat sa reaction video ni Miss Ann, no? Ang ganda ng kanyang sinabi, no? Solid. Mahihirapan yung mga Tulfonatics na i-debunk to dahil punto by punto talaga, sapul na sapul. Yung sinabi niya kay Rapi Tulfo, di ba? Kasi nga, kung iisipin mo naman talaga, hindi mo mabiblame yung mga tao na makapagsalita ng death threat, death wish, grave threat, tsaka makapagsabi ng hindi maganda kay Rapi Tulfo dahil sa ginawa niyang hindi maganda. Diba? Hindi mo sila mabiblame. Dahil nga, sa isang public servant mo maririnig yung mga ganyang klase ng salita. Si Rapi Tulfo pa. Diba?
May example pa nga siya na yung imahe ni Rapi Tulfo mabait sa mga pobreng mahihirap nating kababayan. 'Di ba? Kaya talagang hindi mo mabi-blame yung mga tao. Pero yun na nga, kakasuhan daw. Let's get it on. Mapipigilan ba namin si Rapi Tulfo? Mapipigilan ba namin kayo? 'Di ba? Hindi. Tuloy-tuloy tayo, 'di ba? Sino man yung mga small vlogger na kakasuhan, 'di ba? Hanggang dulo magkakasama tayo. 'Di ba? Ipaglalaban natin kung ano yung tama, 'di ba? Sama-sama hanggang oblo. Ay nako, yun mga master, hanggang dito na lang tayo at maraming salamat po sa mga nanood sa ating video at ingat po kayo palagi. God bless. Babush.